may mga araw ba na gusto mong mabuhay ng normal? Yung times ba na napagtatanong din ni Ate Jack yung gano'n naman ang kinakaya na wag tulan ng mga bash? Message mo Kuya Rob sa mga bashers ng Kalingap. Ito insan, may kakasahod na ako sa... Delivery mo kami? Yes! Delivery mo kami? Ito lang! Ha? Ito lang! Mag-intro ba ako sa bahay? Intro ka na muna. Hello po mga Kalingap, welcome back to my vlog. So today po kasama natin si Kalingap Rob. Hello po. Interviewin natin siya. So Kuya Rob, muna? ikaw muna. Okay. Meron akong questions dito, personal question ko at saka galing sa mga Kalingap supporters mismo. Kasi nag-live ako nung nakaraan, so kumuha ako ng questions sa kanila. May mga intense dito na. May mga intense? So mag-start tayo. Dapat sagutin ko lahat? Yes. Walang cut-cut. No pass? No pass? Walang pass. So first question natin. Nung bata pa tayo nila, kuya, naalala ko, nagbabakasyon ka sa amin lagi ng ilang weeks. So anong pinaka-favorite mong nilalaro natin nun nila kuya? Madami. Pero yung pinaka-natandaan ko, yung paborito ko is yung nagbibisikleta kami ni Insan Dan. Dun sa labas nung subdivision ba yun? Basta dun sa labas. Tapos yun, grabe, natakas pa kami kina Tito. Tapos hanggang sa napagalitan kami. Grabe yung experience na yun. Yun hindi ko talaga makalimutan. Sobrang enjoy kasi sobrang lakas ng loob namin ni Dan eh. Mga bata pa kami nun, tapos kung saan na kami nakakarating para mag-bike. Gagala. Kaya yun, napagalitan kami ni Tito Demi, ni Kuya Box. Yun, tapos marami pang iba yung naalala mo yung pag-mall natin, mga ganun. Gumagawa tayo ng mga yung mga streets sa mga gamit yung popsicle sticks. Tapos di ba may mga sasakyan kayo? Ay, oo nga. Yung buong sahig doon, di ba ginagawa nating Oo parang naalala mo pa yun? Yun lang yung naalala ko. May times din ba na nag-aaway kayo ni Kalingap Dan na naglalaro kayo? Anong pinag-aaway? Yun nga yung pinagtataka ko eh. Bakit hindi kami nag-aaway ni Insan Dan? Walang away. Oo. Hindi na kami nag-aaway kahit nung mga bata pa kami. Parang ganito na rin. Hindi ko rin alam kung bakit. Bait. Nung nag-work ka pa sa Manila, anong work mo noon and ilang years ka doon? Ako ay isang animator, graphic artist. Mga 5 years din ako doon sa Eastwood. Akala ko call center. Nila doon. Oo, kasama ko lang kami nila. Tayo natin. Diba, nandun ako. Sorry. So, ba't ka nag-resign? Yun nga, nag-resign ako dahil din kay Papa. Sinabihan niya ako. Saka ni Mama na umuwi na para tulungan si Papa sa pag-charity vlog. Yun, saka dahil na rin sa pandemic, kasi tagal ko na rin din nakaka-uwi nun, sobrang miss ko na sila Mama, sila Papa. Kaya yun, umuwi na ako. So, nung bago ka pa lang as a vlogger, anong mga challenges mo? Saan ka pinaka nag-adjust or nahirapan? Pinaka nag-adjust. Siguro yung pagiging mahihayin ko. Kasi talagang sobrang mahihayin ako. Di ba? Alam mo naman yun. And introvert, yun. Yun talagang pinaka-challenge sa akin. Yung, lalo na pag yung nag-interview ako sa beneficiaries tapos ang daming nanonood, mga kapitbahay, yun talagang hirap nun. Parang Pero ibang-iba na. Parang gusto ko na matapos yung vlog. Ang tagal. Yun yung challenge talaga sa akin. Pero ngayon, kaya na. So, ano naman Kuya Rob, naging inspirasyon mo kung bakit sobrang successful mo na ngayon? Inspirasyon? Grabe. Sobrang naman yun. Yeah. Sobrang lalim. Siguro yung ano ba? Inspirasyon. Marami. Unang-una na dun, syempre, yung purpose ko para sa akin. Kasi feeling ko, purpose ko ito. Parang talagang inalagay ako dito ni Lord para makatulong sa mga taong nangangailangan. Yung inspirasyon ko na si Lord yung inspirasyon ko. Pangalawa, family, syempre. So,
So, pwede ka magbigay na isa sa pinaka-memorable na vlog na nagawa mo and bakit? Pinaka-memorable? Grabe, sobrang dami. Dami ko ng vlog. Nasa, ilan na ba yun? 1,000, 2,000 na ata. Yung vlogs ko. Sa loob ng 4 na taon, magpo 4 years na ako. Ay, 4 years na nga. So, pinaka-memorable. Or pinaka-umantig sa puso mo na binlog mo, na beneficiary? Reyna. Si Reyna, tapos si Norman. Si Norman. Tapos yung iba halos pantay-pantay na lang eh. Pero yung pinaka-naantig talaga ako. At sobrang yung kay Reyna at kay Norman. Tapos kay ano pa pala? Si Christian, yung napauwi namin sa family niya. Si Christian yung taong grasa. Tulungan namin makauwi. Yun, so yun. So, paano mo hinahandle lahat? Kasi sa dami ng charity vlogging mo, may love team pa and events. Paano mo na ma-manage lahat ng time? Kaya Ate Jack, sa family. Ayan, sobrang thankful ako kasi meron akong yung family and asawa na napaka-understanding at napaka-supportive sa lahat ng ginagawa ko. Kasi yun talaga. Siya yung para sa akin, pinakamalaking ambag sa mission ko, yung wife ko. Support system. Supportive sa akin. And syempre, di mawawala yung syempre pagkatapos ng work, after ng work, dapat family time. After mag-edit, yun. Pero Kuya Rab, may mga araw ba na gusto mong mabuhay ng normal? Yung hindi ganito yung nasa bahay ka lang. Oo naman. Namimiss ko rin yung dati kong buhay. Lifestyle, yung nasa bahay lang, Netflix and chill. Pero para kasing parang unproductive. Parang nanghinayang din ako sa oras ng mga time na yun. Kaya mas okay pa rin ako ngayon. Mas okay pa rin ako ngayon kasi sobrang productive ng araw ko. May times ba na napagtatalunan nyo na ni Ate Jack yung ganito, yung time? Ay, wala pa. Kaya sobrang saya ko kasi hindi pa naman kami nagtatalo about dito sa mga pag-vlog ko. Talagang wala pa. Minsan nagtatampol lang siya kapag yung mga special occasions tapos di ako available. Siyempre, bira lang naman yun kasi pag special na occasion namin, talagang dapat nandun ako talaga dapat. So paano mo naman kinakaya na wag patulan yung mga bashers, lalo na yung mga below the belt yung salita? Ewan ko parang na sa akin eh. Parang yun na yung unang ko ginagawa, yung wag patulan. Pag nakabasa akong bashers, parang wala na lang sa akin. Ang nakasanayan na lang din. Kasi naman eh, parang normal na tatanggap ko na sa dami ba naman ng mga nakakapanood. Talagang tanggap ko and expect ko na may mga bashers diyan. Presidente nga in artista, di ba? So message mo Kuya Rab sa mga bashers ng Kalingap? Sa bashers ng Kalingap? Bigyan natin sila message. For me siguro, okay lang. Basta manood lang po kayo sa vlogs namin. Siyempre, kaya sila nagbabash kasi napapanood nila. So, okay lang po yun. Kayo na pong bahala. Basta ako, alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawa masama. Sa supporters ng Kalingap, at mas matimbang yung supporters. Yan, siyempre, sobrang thankful ako kasi sa loob ng 4 na taon. Andyan pa rin sila. And padagdag pa ng padagdag. Kaya sobrang thankful talaga ako sa Kalingap community. Grabe. Kayo rin po yung dahilan kung bakit ko ito ginagawa araw-araw. Bakit may mga scholars tayo. Dahil po yun sa inyo kung bakit may mga pabahay tayo. Because of you guys. Kaya thank you so much, man. And any tip, Kuya Rab, sa mga baguhan sa gantong industry, syempre gaya? Okay. Siguro, una, dapat maging masaya ka sa ginagawa mo. Huwag mo agad isipin yung kailangan mong kumita, kaya mo ito ginagawa.
Kasi mabilis kang magsasawa pag di mo nakuha yung gusto mo. So, dapat enjoy mo muna. Enjoy mo muna. And then, yun, huwag kang papapekto sa mga negative comments. Kasi, andyan na yan, expect mo na yan. At, yun, isa pa, iwasan mong makapagsalita ng bagay na on-cam o nasa vlog. Kasi, di na yun mawawala habang buhay na yun dyan. Kaya, hanggat maaari, kontrolin mo yung sarili mo kapag galit ka, mas okay pa huwag ka na lang magsalita. Parang ganun. Kasi kung ano yung nasa vlog mo, expect mo na palaging merong yung criticism. Yung mga tinanong ko, Kuya Rab, personal questions ko lang yun. So, Okay. itong mga susunod, ito na yung questions ng supporters na Kalingap. So, medyo may mga